Now let's discuss that report further with COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Attorney, thank you for joining us. Hi, Attorney. Magandang umaga po, Sir Angelo, Ma'am Angela, sa lahat po ng taga-subaybay ng News and Views. Good morning po. All right, Attorney, may final number na ba tayo sa registrants for this coming elections? Wala pa po dahil lalong-lalo na po dito sa NCR. Karamihan po ay nakatapos around 10 or 11 p.m. kagabi dahil pinilit nilang matapos yung mga nakasama. Pero sapat po siguro na kung ang last na datos po natin noong May 16 ay around 5.2 million. Eh baka po hindi tayo magtataka kung aabot tayo ng mga around 5.4 million kung isasama na po natin yung kahapon po. Pero based sa initial reports po, Attorney, kamusta na ang kwento ng mga on the ground? Do we see an increase in the number of registrants as compared to yung mga previous? Naku, napakalaki po. Alam niyo po, yung figure lang ng 5.2 million in less than 7 months, yan po ang pinakamalaki. Historic po yung figure na yan sa kasaysayan ng election registration cycle ng COMELEC. In fact, kaya nga po naglabas dun sa aming resolution para sa registration yung last day scenario dahil na-anticipate na namin itong buhos na to ng ating mga kababayan. Kaya po sa umaga pa lang, inutusan na ang lahat ng election officers na alamin hanggang saan ang capacity nila. And normally po, nasa 800 to 1,000 lang yan. Pero ang natapos po nila kahapon ay nag-average ng 1,500 to 2,200. Example po ay Taguig. Ang capacity lang yan ay 800. Pero ang natapos po nila kahapon, 2,200. So talaga pong nag-exceed sa capacity yung ating mga kasamahan. Well, Attorney, spokes, I understand yung voter registration application will still undergo Election Registration Board or ERB. Can you tell us more about it? Tama po. Ito po yung requirement ng Republic Act 8189 kung saan tatlong steps po yan. Una, lahat ng application po ay pinopost para sa kaalaman, due notice to everyone dun sa barangay at dun din po sa aming tanggapan ng election officer ng mga city hall. Pangalawa, merong pong pagkakataon para po yung mga kababayan natin ay magsumite ng opposition. Dahil halimbawa nakita nila itong tao na to ay hindi talaga yan dapat ma-register sa atin. Yan po ay hindi dapat makasama, i-oppose. At binibigyan din po natin ng pagkakataon yung kababayan natin na ino-oppose na masabi po na hindi, meron akong ebidensya, meron akong patunay na talagang qualified ako dito. Ang lahat po ito ay magaganap bago mag-June 1 kung saan yun po yung mismong araw ng ERB hearing. By the way, ang ERB po, ang Election Registration Board, ay hindi lamang COMELEC. Kasama po dyan ang ating civil registrar, yung pinakamataas na official ng DepEd. So kung makikita nyo po, itong body na to ay binuo ng ating batas para suriin, salain at aprubahan o i-disapprove yung mga klase ng application po. Pero ano po yung magiging basehan ng ito pong ERB para po ma-disqualify or hindi po ma-register ang isang aplikante? Kwalifikasyon po, Ma'am Angel at Sir Angelo, no? Ganito po yan. Ang kwalifikasyon ng isang botante, dapat ikaw ay Filipino citizen. Dapat ikaw ay nakatira dyan sa barangay na yan at least 6 months. Residente ka pa dyan, counted ng November 2. So maaring nung nagparehistro ka, hindi ka pa nakaka 6 months, pero by November 2, naka 6 months ka na. Yan po yung ating mga basihan at huligit sa lahat, yung edad. Para po sa ating SK, dapat po ay at least 15 years old ka by November 2. So tinanggap din po namin yung hindi pa 15 but on or before November 2 ay 15 na siya, pwede na yan. At sa barangay, 18 years old. Ganon din po. Tinatanggap din po namin. Halimbawa, merong desisyon ang korte o kaya po isang competent authority na ang isang tao ay insane. Ibig sabihin po wala sa tamang pag-iisip, clinically insane siya, hindi po yan kapansamantalang binabawi ang kanyang karapatang bumoto. Meron din pong dinidisqualify ang batas, nakagawa ng krimen. Kasama sa kanyang parusa yung forfeiture of the right to suffrage. So ito pong mga bagay na to ay kino-consider din ng ating ERB sa kanilang pag-approve at disapprove. And by the way, hindi po komplikado ito. Hindi kailangan mag-appear yung mga kababayan natin. Dinig kasi hearing, baka kailangan ba ako magpunta, kumuha ng abogado, hindi naman po. Ito po yung proseso na kita ko kanina, posting, pagpapadala ng notices, ganun kasimple po yan. So para sa ikapapayapa ng ating kababayan, kung wala po kayong natanggap na notice na kayo ino-oppose at pinagsusumite ng ebidensya, wala po dapat kayong problema. Kung wala rin kayong matatanggap na dinisapprove ng ERB ang inyong application, wala rin po kayong dapat maging problema. Ay isa pa po, kung gusto nyo makasiguro, pwede nyo pong tignan ngayon sa mga susunod na araw yung pagpo-post namin ng pangalan ninyo, mga nag-a-apply, and then thereafter po, pagkatapos
pagkatapos ng June 1 yung mga pangalan ng naaprubahan ng mga application for registration. Attorney, madaming kasi questions also about yung if you missed, you're not able to vote in the last elections and you don't vote in this barangay elections, does that mean po deactivated ka for the next, for the national elections? Tama po, dahil ang malinaw po ang Republic Act 8189, dalawang regular na halalan na hindi ka makaboto, ikaw ay de-deactivate. Okay. Pansamantalang aalisin sa talaan ng listahan. At kung titignan niyo po yung kaninang napag-usapan natin na 5.2 million, halos 1 million po dyan ay yung mga dating na-deactivate at ngayon ay nagpa-reactivate na. Sila po ay bumabalik. So sa makatweet po, karagdagan din sila. And by the way, ang projection po namin, more or less 1.5 million na dagdag para sa SK, 1.5 million na dagdag para sa barangay. At yun nga po, yung mga nagpa-reactivate, around 1 million din po yan. Well, Attorney, I don't know kasi kakatapos lang ng registration, no? Pero based sa eye test nyo, do you see yung mga new registrants for this election are of the younger generation? Kasi may mga reports also from several of the reporters, based sa nakikita lang, parang nagiging mas engaged yung youth ngayon. Nako, tama po yung nabanggit niyo. Yan po din po ang aming initial assessment na talagang kabataan po ang nag-compose ng bulk ng ating registrants. In fact, hindi po ito bago. Alam niyo po ba yung halala natin noong May 2025? 82.20% po ang voter turnout natin. More than 50% of that 82% po ay age 18 to 30 years old o kasama po rin po sa ating youth. So talaga pong nakikita natin napakataas ng engagement at involvement ng ating youth po. Yun nga po, kasi yesterday we've seen the last minute crowd. So I was wondering kung meron po bang batayan sa batas po o sa rules ng COMELEC na maaaring i-extend, or are you planning to extend this registration para mas maka-accommodate pa ng gustong bumoto? Nako, kami po ay mapagkumbabang humihingi po ng pangunawa at paumanhin po dahil wala na po talagang extension pa, wala na pong special voter registration. Sinimulan po natin ito October 20 pa, Lunes po hanggang Sabado at kahit holidays po bukas ang COMELEC. In fact, ang nagpahinto lang po sa amin deklarasyon ng walang pasok nung mga meron pong bagyo, baha, yung nga po pumutok ang bulkan dyan po sa bandang South, pati na rin po sa Kamalig, na natiling bukas ang opisina ng COMELEC. Lumindol sa may Ilocos, bukas po ang opisina ng COMELEC. Yan po yung nakalulungkot na napakahatagal na kaming nakabukas, ngunit magsisiksikan. Hindi naman po namin sinisisi, kaya lang sana po may paraan para maiwasan ito. Sana po pumunta na kahit nung holiday dahil nandyan naman po at bukas ang opisina ng COMELEC. Attorney, confirm ko lang, no, itong barangay election, manual counting po ba ang gagawin dito? Tama po, manual voting, manual counting at makikita nyo rin po dun sa mismong presinto sa paaralan, dun bibilangin ang balota, dun na magkakanvas at pati po yung proclamation, pagpoproklama ng nanalo, dun na rin po gagawin yun. Siguro yun na rin po yung dahilan kung bakit talagang hindi kami binibigyan ng budget para mag-automate ng halalan dahil maaring hindi po kinakailangan dahil sa barangay lamang po ito. Sinusulat ang boto, babasahin, dun na lang bibilangin. At para matulungan po yung ating mga teachers sa kanilang gampani na yan, asahan po ninyo na ibababa namin ang bilang ng botante kada presinto ng mga around 600 pababa po. Dahil po pag national elections, 800 to 1,000 po tayo per presinto. Pero dahil manual elections, 600 or lesser po ang ating in-expect na botante kada presinto. Meron po ba tayong naitalang aberya kahapon sa last day po ng registration? Meron po ba tayong mga naipabalita na mga pumila pero hindi po umabot sa cut-off at hindi po nakapagpa-register? Marami po, halos lahat po dito sa NCR ay ganyan po yung balita na wala naman pong kaguluhan. Siyempre po, merong talagang complaints, merong pag-angal, inaasahan naman po namin yan. Kaya lang po talagang, again po, kami mapagkumbabang humihingi ng pangunawa dahil may limitasyon po talaga ang kakayanan ng irehistro sa loob ng isang araw. In fact nga po, nag-exceed sila. Sample nga po namin ang Taguig. Ang normal na capacity po niyan ay 800 na tao kada araw. Ngunit sila'y naghanda na para sa 1,500. Niready na nila ang kanilang sarili. Ngunit higit pa dyan ang naparegister nila. Nakaabot po sila ng mahigit 2,200 kaya halos mag-aalas 12 ng gabi nandun pa rin sila. Ngunit talaga pong hanggang doon na lamang, hanggang 2,200 na lang, yung lumampas po doon, hindi na po nila talaga kayang i-register pa. Sana po maunawaan po, tumihingi kami ng pangunawa po ng ating mga kababayan.
Alright, thank you so much for your time, Attorney John Rex Laudianco, COMELEC spokesperson. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. God bless po.